Grabe si PBBM, no? Ganyan katapang ang ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. Huwag niyong nilalait yan. Huwag niyong hinahamak ang pagkatao niyan. Hindi niyo alam kung gaano katalino ang ating mahal na Pangulo ngayon, si Bongbong Marcos. Kaya alam mo mga kababayan, yung mga nanglalait, nanghahamak, nang babastos sa ating mahal na Pangulo, pati na sa kanya asawang CEO ng Ginang, First Lady, Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. Huwag niyong hinahamak yan, huwag niyong nililibak, huwag niyong nilalait ang pagkatao niyan. Attorney yan. Ganyan lang ang hitsura niyan, ganyan lang ang katawan niyan, pero wag niyong nilalait ang pagkatao niyan dahil hindi niyo alam ang kakayanan ng isang tao. Yung mga nag-a-underestimate dyan ng tao, wag ganon. Wag niyong binabastos ang Pangulo. Tingnan mo naman, asan si Duterte ngayon? Si dating Pangulong Duterte, nasa loob ng ICC, mga kababayan. Sino pa ba? Si Kibuloy, mga kababayan. Di ba? Asan si Kibuloy ngayon? Nasa loob din ng bilangguan. Pinakulong si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, si Marcoleta, si Mike Defensor, mga kababayan. Itong tatlong senador na to, Revilla, Estrada, at si Marcoleta, tatlong senador yan. Lahat may kaso, mga no bail, mga sangkot sa flood control. Itong dating kongresistang si Mike Defensor, ganun din yan. Connect sila. Apat. Sino pa? Yung mag-asawang Diskaya, mga kababayan. Inamin nga niya na mayagpag sila 2016 pa, panahon ni dating Pangulong Duterte. Pinayaman, nagpayaman nung panahon ni dating Pangulong Duterte. 2016 inamin niya na mayagpag sila 2016. Sino pa ba? Si Harry Roque, nagtatago. Isa ng pugante ngayon. Sino pa, mga kababayan? Si Saldico. Ayan, mga kababayan. Asa na ngayon? Isa na ring pugante katulad ni Harry Roque. Sino pa ba? Si Bato, mga kababayan, nagtatago na rin. At marami pang ibang susunod na makakasuhan. Ito na lang, mga kababayan. Ito na lang, mga kababayan. Nung nakarang administrasyon ba, may napakulong sa mga korap sa gobyerno? Wala. Prinotektahan. Pinayaman lang ng pinayaman na gusto. Prinotektahan. Sinong pinakulong? Yung mga inosenteng tao, yung mga walang karapatang kumuha ng mayayamang attorney. Hindi lang pinakulong. Tinanggalan ng karapatang mabuhay. Diba? Nag-iisa si Bongbong Marcos ang nagbulgar, ang nagsiwalat ng katiwalian sa Pilipinas. Tapos siya ang sinisisi ngayon. Sabi nga niya kung kasagwat siya, kung may porsyento siya, kung kumikita siya dito sa maanumalyang flood control, bakit niya ibubunyag to kung rumarakit pala siya? Ibig sabihin, bakit niya ipapahamak yung sarili niya kung malaki pala ang kinikita niya? Diba? Mag-isip, mga DDS. Huwag niyong hinahamak yan. Matalino yan.